verses 32 to 35. O kingdoms of the earth, sing to God. Sing praises to the Lord, to him who rides in the heavens, the ancient heavens. Behold, he sends out his voice, his mighty voice. Ascribe power to God, whose majesty is over Israel, and whose power is in the skies. Awesome is God from his sanctuary, the God of Israel. He is the one who gives power and strength to his people. Manalangin po tayo. Ama na makapangyarihan sa lahat, truly, you're the most powerful. So, we ascribe to you, Lord God, all the glory and honor. And we are blessed to be here today to glorify you, to sing songs of praise to you, to be with each other whom you selected, Lord God, to be here today, to come to you as your children. Lord, may we cherish each and every time that we meet, because you have given us this blessing of fellowship. We pray, Lord God, for our brothers and sisters who are not yet here, for you to keep them safe and for us to be with them today. Lord, may you bless our offerings to you. May you open our hearts and our minds to your message today. May you allow us to encourage each other and to make us each other feel our love, Lord God, for our brothers and sisters. Lord, we honor you, we praise your name. You are a good Father, our fortress, our strength. Truly we are blessed because you have blessed us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ating pong awitan ng Panginoon ng mga himno. Tayo po'y magsitayo at buksan ang ating mga puso at isipan sa pagpuri sa ating Panginoon, sa ating Hari. Una po nating awitin ang Oh, Worship the King. Grateful we sing His star and His
nating awitin ang Search Me, O God. Ating pong ipanalangin na suriin ang ating mga puso at isipan ng Diyos kung talaga po bang tayo sa Kanya at siya po ba talaga ay ating pinagkakatiwalaan ng buong buo. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. I praise Thee, Lord, for cleansing me from sin. Fulfill Thy word and make me pure within. Fill me with fire where once I burned with shame. Grant my desire to magnify Thy name. Lord, make my life and make it wholly Thine. Fill my poor heart with Thy great love divine. Take on my will, my passion, self, and pride. I now surrender, Lord, in me abide. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit, revival comes from Thee. Send Thy revival, start Thy work in me. Thy word declares Thou wilt supply our need. For blessings now, O Lord, awitin naman po natin ang More Like the Master. Like the
naman po natin ang Where He Leads Me. Hiling po natin si Kuya Ben para sa congregational prayer. Manalangin po tayo. Ang Diyos, kami po'y dumudulog ngayon sa trono ng imbiyaya ng iyong pagpapala, Panginoon. Lumalapit po kami, Panginoon, ng may pagkilala sa aming maraming pagkukulang sa iyo at sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, Panginoon. Napakadakila at napakadalisay ng pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi mo po inaalintana ang lahat na aming pagkukulang at ang aming pagkakasala sa iyo. Kaya po kami tikloblohol ngayon, dumudulog sa iyo, Panginoon. Hinihiling po namin na alisin mo po ang lambong sa isipan at sa puso namin
upang tunay nga na maunawaan ka namin, makilala ka namin, at maipamuhay ka po namin, Panginoon. Iyo po ang lahat ng kadakilaan, ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kagalingan. Diyos, nilalapit po namin sa iyo ang aming bansa, ang mga namumuno po sa aming bansa, ang mga leader po, upang sa ganon ay bigyan mo po ng tamang kaisipan upang isa-isip po nila ang kabutihan po ng maraming mamamayan at hindi ang lamang ang kanilang sarili. Ganun din po, Lord, ang mga political leaders sa ibang bansa, Panginoon, na huwag pong unahin ang kanilang sariling interes, kundi ang kapakanan po ng tao, Panginoon, upang magkaroon po ng tunay na kapayapaan sa mundong ito. Salamat nga po, Diyos, na ikaw hindi nagkukulang at kami lagi mong iniintindi, Panginoon, sa kabila po ng kasamaan na lumalaganap sa mundong ito. Sana po, Lord, ay magkaroon po ng paghahangad sa bawat isa sa amin, na kilalanin ka at pagharian mo kami, Lord. Nang sa ganun nga po, Lord God, ay matamasa namin ng maayos at maluwalhati ang mga biyayang pinagkakaloob mo at ang kalooban mo para sa amin, Panginoon. Pagtibayin mo po ang aming pananampalataya, Panginoon. Buksan mo po mga kaisipan namin upang makita namin ang kalakasan mo na siya magtataguyod sa amin, lalo na nga po sa mga dumarating na panahon, kung kailan at kung saan, lalo po magiging mahirap ang buhay, Panginoon. Hindi na po masasawata ang pagtaas ng bilihin, Panginoon, dahil na rin po sa kasakaman ng mga tao, Lord, na naghahangad po ng biglang yaman, ng marami pang pera sa kabila po ng kanilang pagtatampisaw na sa kasaganaan, Panginoon. Tinataas po namin sila sa iyo, Panginoon. Ganun din po, Lord, tinataas namin sa iyo ang mga relihiyon o sekta na hindi po umaayon sa sinasabi ng Panginoon. Nalalaman po kung sino sila, Panginoon. At mga tao, Panginoon, hindi kumikilala sa pagka-Diyos ni Kristo. Ganun din po, Lord, ang mga taong ayaw maniwala sa iyo sa kabila po ng kapaligiran na nagbabadya ng iyong katotohanan, Panginoon. Kung tutusin nga po, Lord, kung amin lamang iisipin, lilimiin ang mga bagay na nakikita namin sa paligid, ay hindi kami magkakaroon dahilan ng kawalan ng pananampalataya, Panginoon, kundi lalong mamangha sa iyong kadakilaan, Lord. Patawarin mo nga po kami, Panginoon. Patawarin po ang pagkukulang namin sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, Panginoon, lalo na po ang Ebanghelyo ng kaligtasan, na tanging kay Kristo lamang mayroong kaligtasan, Panginoon, wala ng iba. Ganun din po, Lord, na ang supreme authority ay ikaw, Panginoon, at hindi ang tao, O Lord. Sana po, Panginoon, makita po namin ang katotohanan po ng aming pananampalataya at magbase po kami, manalig sa mga salita mo na nababasa namin sa Biblia. Magkaroon po kami ng paghahangad, ng passion, Panginoon, na basahin ang mga salitang iniwan mo upang totoong makilala ka namin, makita ka namin sa katotohanan, Panginoon. Nang sa ganun nga po, Lord God, ay maging maayos ang aming pamumuhay. Tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming pangangailangan. Nalalaman mo, Panginoon, kung sino sa amin ang may karamdaman, may sakit, Panginoon. At kung anong paghihirap ang dinadanas nila, hindi lamang sa sakit ng katawan, kundi na pag-aalala kung saan kukuha ng pambili ng gamot, Panginoon, ng pambayad sa doktor o ng pagpapa-hospital. Tinataas po namin sila sa Panginoon upang pagpalain mo sila, makita po ang kaliwanagan ng iyong biyaya, O Lord, at makuha po nila ang lahat po ng pagpapala mo, Panginoon, upang masapatan ang lahat ng pangangailangan. Ganon din po, Lord, na ang hangirin po namin, Lord God, ay ikaw ang manguna sa buhay namin. Nang sa ganon, maging sa paggamit namin ng resources ang maging tama, Lord, at hindi kami maging waldas. Nang sa ganon nga po, Lord God, ay unahin po namin ang kapakanan mo at ang kapakanan ng iba bago po ang pagtatamasa namin ng kasaganaan, Panginoon. Abutin mo po, Lord God,
mga kamag-anak namin, mga kaibigan, kakilala, na hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Buksan mo po mga kaisipan na Panginoon at ipadama mo ang dakilang pag-ibig mo na nagbunsod sa iyo upang ipadala ang iyong anak na si Jesus, magkatawang tao, upang sa kanon ay madala niya sa krus, sa sakripisyo, Panginoon, ang lahat ng kasalanan namin. At siya ay naging pantubos sa lahat ng kasalanan yon. Sana po, Lord, sa pagkabuhay niyang muli, ay makita namin ang pag-asa na ang buhay namin ay hindi lamang sa mundong ito, kundi may buhay na walang hanggan na naghihintay sa amin sa piling mo. Pagindapatin mo po, Panginoon, na maghangad kami na ipamuhay ang buhay ng Panginoong Hesus, Panginoon. Magkaroon po kami ng kababaang loob at huwag namin ipagpilitan ang sarili namin, kundi ang pag-ibig mo, Panginoon, ang siyang sumupuso po ng bawat isa sa amin. Ganun din po, Lord, alalahanin po namin ang mga nangangailangan at kung kami may kakayahang tumulong, ay maghandog po ng tulong ng kusang loob ng buong puso, Panginoon. Lord God, alalahanin mo rin po ang iyong iglesia, Lord. Ang lahat po ng iglesia na tinatag sa pangalan ng Panginoong Hesus, na totoong nananampalataya sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Tinataas po namin sa MBCFC, Lord God, upang maging kasangkapan mo ito sa pagpapalaganap po ng salita mo, Lord. Nang sa ganun ay higit po na marami makinabang na iyong pagpapala. Tinataas po namin ang mga ministries ng BCFC, Lord God. Ang lahat po ng bahagi ng pagsambang ito, Lord, ng pananambahang ito. Lalo na po sa pangunguna ni Pastor Kit, Panginoon. Isa-isip niya po, Panginoon, ang mensahe mo na siya ibababa niya sa amin, Lord God. Basbasan mo po ang worship team namin, Panginoon. Salamat po sa kanilang panghahangad na papurihan ka at naghahandog sila ng kanilang kakayahan para ikaw ay mapapurihan at masamba, Panginoon. Salamat po sa pagpupunyagi ng bawat isang leader, Panginoon, sa mga pagtuturo sa mga bata, Lord. Nang sa ganun nga po, Lord God, ay maisaayos ang pamumuhay ng mga batang ito. Ganun din po, Lord, patuloy mo kami subaybayan. Gabayan, Panginoon, habang hinihintay namin ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, upang kami ay kaunin, Panginoon, at makapiling ka na po sa habang panahon. Muli po, Lord, maging kaaya-aya sana sa iyo ang aming pananambahang ito, at ikaw ang maitaguyod, mapapurihan, madakila, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa kalayaan ng aming pananambahan, Lord God. Kami po'y malaya nakakapagpahayag ng aming saloobin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Muli po, Lord, tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyo, O Diyos, dahil ito lamang po ang tanging handog na ibibigay namin sa iyo. Salamat po, O Diyos. Sa ngalan po ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Kuya Ben, sa napaka-taimtim na panalangin at widely covered, maraming mga issues na kailangan ipanalangin talaga bilang mga Kristiyano. Baga, we are not just praying for our own needs, but we're actually praying for the many concerns na ibinibigay sa puso, nilalagay ng Panginoong Diyos sa mga puso natin. Salamat din, Pastor Kit, sa pangunguna ng awitin. Salamat, Pastor Pong, for the opportunity dahil kailangan magpahinga ni Pastor Pong sa araw na to, sa weekend na to, kaya sinalumunan natin ang pangunguna sa mga himno. Magpapatuloy po tayo sa umagang ito. Happy October po pala muna. Bilis talaga. Nagmamadali ang 2023. Sabi ko nga, last year din, noong October, itong October, ang daming sincelebrate, daming kabisihan din, daming distractions, So, it's like our lives din. So, may connection siya sa magiging topic natin for today, which is still under the theme, Loving God.
And today is about a reminder, no? Paalala lang. Kasi alam na nating lahat ito. Pero, importante siyang paalala. Anong paalala ito? It is to love God by making Him our highest priority. Gagamitin ko sana yung madalas ginagamit ni word ni Kuya Ben na utmost. Pero highest muna tayo. The highest priority. Na alam naman natin yun, may mga priorities tayo, no? Sa isang araw, may priority tayo kung anong unang gawain. Pag namalengke tayo, may priority tayo kung anong dapat mabili kahit hindi magkasya yung gusto nating bilhin sa 1,000 pesos. So, kailangan sa 1,000, mabili ko, ito lang. At itong pinaka-importante. Yung iba hindi, okay lang. So, we know what it means to have the highest priority. Na mahalaga ito mga kapatid pagdating sa pag-ibig natin sa Diyos, sa pakikitungo natin sa Diyos, sa pagkilala at pananampalataya natin bilang mga Kristiyano. Bakit? Kasi napakadali pong madistract sa maraming bagay na mahalaga, na mahalaga sa buhay natin. Does not necessarily, doesn't necessarily mean na yung mga mahalagang bagay na yun ay pangit or masasama. But when priorities get juggled up, magkakaroon ng problema sa ating buhay spiritual. Actually, sa ating buhay mismo, wala namang hati-hati sa buhay natin. It's all our lives that will get in trouble kapag nakalimutan natin ang ating highest priority dahil sa mga distraction. Kaya lang madaling tukuyin yung distraction eh. Minsan din, meron din tayong tendency na akala natin, iniisip natin na si God ang priority natin kasi ano naman ako eh. Palasimba naman ako. Born again ako. But actually, nakikita lang natin siya nakabahagi ng buhay natin at isa sa mga priorities natin. Na minsan ako kompromiso, minsan ay pagpapalit natin, minsan nandyan siya pero hindi siyang nilalapitan natin kapag meron tayong mga decision making or meron tayong mga pinagdadaanan, But as long as He stays there, basta nandyan siya sa buhay ko, I think He's my priority. Kasi nandyan naman siya eh. I always hear Him on Sundays, no? Hindi ko masasabing wala akong Diyos sa buhay. Pwede yun eh, no? Pero is God really my priority? Sometimes ganun yung pakiramdam ko sa mga libro ko sa bahay eh. I feel this way with my books. Alam na alam ko, I really believe na ang pagbabasa ng mga libro ay mahalaga. Isa yan sa gusto ko ma-impart sa, hindi lang sa anak ko, kundi sa ating bilang simbahan. Mahalaga ang pagbabasa. Especially dahil ang pinakamalagang medium na binigay sa atin ng Panginoon para sa Kanyang salita ay binabasa natin. So, mahalaga yung pagbabasa. And dahil sa pagtitiwala ako na mahalaga ang mga libro, nagkukolekta ako ng maraming libro. Dami kong libro sa bahay. But ang tanong, nabasa ko na ba lahat yun? Or kahit karamihan man lang, o kahit yung mga gusto ko man lang mabasa. Kasi meron din man ako mga libro sa bahay na parang hindi para sa akin, kundi para sa kung sinong nandyan sa bahay o bebisita or what. Pero yung mga binili ko para basahin ko, binasa ko ba talaga? Pero nagsistruggle ako maghanap ng panahon, ng oras, ng pagkakataon na talaga magbasa at tapusin ng maraming libro. At minsan, na naloloko ko rin ang sarili ko, I fool myself na I love books. Why? Dahil nandyan sila sa shelves ko. Nandyan sila sa bahay namin. Nandyan sila sa mga gadgets ko, sa computer namin. I love books. I like to think that way dahil nandyan sila sa bahay ko eh. Sometimes, we think that we're making God our priority because we feel that He is in our life. And that's true. Di ba? Wala naman talagang puwang sa mundo na walang Diyos. Tama o hindi? And we can be a little bit closer, no, by claiming na nanampalataya tayo na mayroong Diyos. And we can be a bit inch closer sa kabutihan kapag sinasabi natin, isinusuko ko yung buhay ko sa Panginoong Jesus.
But is God really our priority? Is He really the highest priority in our lives? Is He really the most important being in our life? But we can think of it that way dahil nandyan siya. Nakakapagsimba tayo. Narinig tayo ng music, na Christian songs. We pray. Of course we pray. Nagbabasa tayo ng Bible. But sa reality, iba. Paano siya naging iba at paano siya natin masasabi? Well, babasahin natin ngayon ang isa sa mga sayings or teachings si Jesus Christ na napapaloob sa Sermon on the Mount. Let's read what Jesus has to say about loving God by making Him our highest priority. So, anyahan ko po kayong lahat tumayo. Basahin po natin ang Matthew chapter 6. Ang dulo po nitong chapter 6, doon natin mababasa yung seek ye first kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Pero before that, kasi nasa therefore na yun nasa application part na yung sinasabi ni Jesus sa part na yun. Pero before that, bago siya magtapos, meron siyang 3 sayings na pinagsama-sama. Matthew 6, verses 19 to 24. Babasahin ko po mula sa New International Version. Matthew chapter 6, verses 19 to 24. Sabi ni Jesus, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Then verse 22, pangalawang section. "The eye is the lamp of the body," yung mata. "If your eyes are good, your whole body will be full of light." Medyo parang kumaliwa or kumana, basta lumihis yung topic. Parang lang. Your whole body will be full of light. But if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? Verse 24, bagong topic na naman. "No one can serve 2 masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money." Let us pray. Father, thank you for your word. Allow us to hear your voice today, Lord, and change our hearts and our minds. Transform us and rebuke us, encourage us, and help us become like Jesus. This we pray in the name of Jesus. Amen. Ako po na po tayo mga kapatid. So with all those sayings, ang proposal ko po sa atin is these passages or these verses, it tells us to love God, ibigin ng Diyos, to love God by making Him our highest priority. Ibigin ng Diyos sa pagturing sa Kanya, sa pamamagitan ng pagturing sa Kanya na siyang pinakamahalaga. Siya ang una sa lahat. Lahat-lahat ng ating gagawin, iisipin, dadamdamin, kukonsultahin, sasandalan o ano paman to make Him our highest priority. Pero yung ba talagang sinasabi dito? Sa binasa natin, well, ang tanong natin is, how? How is it? How do we really do that na ma-prioritize siya? Well, una, dun sa verse 19 to 21, yung tinutukoy sa pag-iimbak ng kayamanan hindi sa lupa, hindi sa mundong ito, kundi daw sa kalangitan. And medyo may mga misconceptions and misunderstandings dito dahil sa translation sa English na gamit natin na heaven, tapos meron tayong preconceived notion ng heaven is in the future. Which is partly true, pero let's take a look at that. To love God by making
Him our highest priority. Paano? By, sa verse 19 to 21, by investing, pag-iimbak, pag-iipon. Saan? In the kingdom of God. Now, sa gospel, sa Matthew, Mark, Luke, John, nag-i-interchange yung kingdom of heaven sa kingdom of God, and then sometimes they use heaven to refer to the presence of God. Lalo na yung mga medyo mahigpit na mga Hudyo, hindi nila basta-basta sinasabi yung Lord God, na yung Yahweh na word. So even yung word na God is hindi siya yung ano ba sa English yun? Hindi siya formal o proper noun, no? It's actually pwede siyang lower G, God, ano? Pero dahil hindi nila talagang pinapangalanan outright bilang mga Hudyo, especially si Matthew na nagsanay sa after niyang nung tinawag na siya ni Kristo, nagpakasanay siya, nagpakadalubhasa sa scripture. And he calls most often tinatawag niya yung kingdom of God as kingdom of heaven. Kaya minsan confused tayo na ang kingdom of heaven ay paparating pa lang. Kasi future kingdom of heaven, yun yung preconceived notion natin. But anyway, ang context dito ng pag-iimbak ay sa mga Hudyo. Pag inisip kasi natin mag-imbak, saan tayo nag-iimbak ngayon? Bangko, GCash, Maya, mga e-wallet, Shopee Pay, or kung ano pa mga electronic na ways, mga modern ways na mag-imbak tayo ng pera. Pero wala naman silang ganun that time. Sa panahon nila, ang mga bangko nag-uumpisa pa lang. At kung meron naman sa malapit sa kanila, hindi ito common na gawain na mag-imbak sila sa bangko. Hindi nila masyadong ginagawa yun. Ang ginagawa talaga nila is yung hard, ano tawag doon? Hindi, sabihin na natin, yung actual na pera. Yung bills, yung coins sa atin ngayon, talagang ini-imbak lang nila sa bahay nila. Ganun sila mag-imbak. O kaya, binibili nila ng mga mahaling gamit at ini-imbak pa rin nila sa bahay. Kaya ganito yung sinasabi ni Jesus. Huwag kang mag-accumulate, huwag kang mag-ipon ng kayamanan, ng pera, tapos i-imbak mo lang sa bahay. Bakit? Kasi bahay. Isipin mo naman yung security ng panahon nila. No? Siguro yung kahoy lang na pinapako natin ngayon, gumaganong-ganon. Kaunting tulak lang, bukas na. Walang masyadong security sa loob ng tahanan. Hindi sinasabi dito yung huwag kang magtrabaho, bawal magkaroon ng pera. Sinasabi is, huwag kang mag-ipon at ipunin mo sa bahay yung bang may plano ka na kung ano pa man na may contrast dyan sinasabi ni Lord. Pero in general, iniipon mo siya for a very self-centered plan. To be rich, o ano pa man, huwag kang mag-impok. Bakit? Dahil, unang-una, useless yan. Pangalawa, thieves will come in, tapos yung moth, tsaka yung rust, kung natutunaw man yan o ano pa man, may moth. Kung bakal man yan, may rust, may kalawang, so nasisira din. Tapos nananakaw din. So sabi ni Jesus, huwag ganun. So it's about storing material wealth for self-interest. Walang masama na mag-ipon. Walang masama na maglagay ng pera sa bangko o kahit pa maglagay ng pera sa loob ng bahay. Hindi yun ang point ni Jesus. Ang point ni Jesus yung kabaliktaran nito. Kapag kinumpara mo siya sa kabaliktaran, ano ba yung sinabing kabaliktaran? But store up for yourselves treasures in heaven. Mag-impok tayo ng kayamanan natin sa kalangitan. Sa mga makadiyos na bagay. Yun ang tumpak. Hindi necessarily somewhere, but kundi sa mga makadiyos na bagay. Well,
technically speaking, kapag binasa mo rin si Matthew at ang iba pang Gospels, there's some futuristic sense dito na sinasabi pa nga doon, welling up to eternal life, kapag may ginagawa kang ganito, na pag-iimpok, no? Kaya lang, baka ma-confuse natin siya by saying na, uy, nakukuha pala sa effort ang kaligtasan. Hindi naman yun ang point. Ang point is that, ang comparison mo bilang isang tagasunod ng Diyos ay, iipunin ko ba to para sa mga sarili kong plano? Or iipunin ko to or hindi iipunin, regardless. Basta magagamit siya para sa pagkilos ng kaharian ng Diyos. Na baka ma-confuse din tayo na baka yung kaharian ng Diyos ay simbahan lang. Nililinaw ko yan palagi na hindi simbahan lang ang kaharian ng Diyos. But ang simbahan, ang agents, ang signpost, ang microcosm, kung sa science pa, ng kingdom of God. But the kingdom of God is everywhere where the values of God reigns, where the gospel is being proclaimed. It's advancing that Jesus is King. And in a sense, the whole world is God's kingdom dahil pag-aari naman niya to. But because of sin, it has to be restored. It has to be redeemed. So, hindi lang to, kailangan ko siyang linawin, baka sabihin, ay, parang scam yan yung preaching na yan parang ini-scam tayo ni Pastor Kit para magbigay ng mahigit pa sa binibigay natin. That's not what I'm saying. What I'm saying is, i-devote mo yung kayamanan mo kung may anumang meron ka sa pagkilos ng kaharian ng Diyos. And it's not necessarily within the organization lamang ng BCFC. But here, we have a lot of opportunities for kingdom work. Pero hindi limitado doon. So, spending for heavenly work. Paano ba yung mag-iimbak para sa kalangitan? Well, you're spending what you have for heavenly work, for heavenly wealth. And that's investing in the kingdom of God. And kasama doon yung pamilya mo. Kasama doon yung nagde-devote ka ng time para sa pamilya mo na makilala nila ang Diyos. So, hindi lang yun sa loob nitong ating samahan. Kasama yun yung nakikitungo ka ng maayos sa iyong komunidad, sa mga kapitbahay. Kasama doon lahat ng effort at ng gastos para mag-reach out, para maiparanas sa lahat na naghahari ang Panginoon. Kasama yun. So I'm saying hindi siya limitado sa ating organisasyon. Dapat malinaw sa atin yun. At kung ang tanong man, generic yun, gusto kong makahingi ng kahit isang specific na way. Well, magugulat tayo dito, o baka hindi na, merong isang palaging specific na binabanggit si Jesus tungkol sa pag-iimbak na to. It is by giving to the needy. Paggastos ng iyong kaperahan doon sa mga nangangailangan o doon sa mga pangangailangan ng mga tao. Mahal mo man sa buhay o hindi. And especially doon sa mga walang-wala. Giving to the needy. Naalala niyo yung sinabi ni Jesus doon sa tinatawag natin rich young ruler? No? Maraming nagtatry na isway yon to not mean it the way na literal. Pero may magagawa ka pa ba doon kung si Jesus mismo nagsasabi to give to the needy? May magagawa ka pa ba doon kung si Pablo mismo nagsabi kay Timothy, turuan mo yung mga mayayaman na huwag ilagay ang kanilang pag-asa sa kayamanan, kundi mag-devote sa paggawa ng kabutihan at pagbigay generously sa mga nangangailangan. Hindi natin mapapasubalian yon. Hindi natin ma-excuse yun na para mahanapan natin ng leeway, ng excuse na social work naman yan, bigay natin yan sa gobyerno, bigay natin sa ano. That's actually kingdom work, to give to the needy. That's actually what Jesus was doing in the first place. And in several instances sa New Testament and even sa Gospels lang,
yung investment na to is about being generous. Radically generous. So generally, ibig sabihin nito at mag-invest tayo para sa ministry. Hindi necessarily sa church lang, kundi sa ministry and movement of the gospel of the kingdom of God. Anything that can help people experience that Jesus is in control, that the Lord is sovereign, that God is reigning, that Jesus is King. Sa trabaho man o sa pamilya man, kung saan pa man. And that's why we are no longer just anyone. Kung ikaw ay Kristiyano, may negosyo ka man, may trabaho ka man, may pag-aaral, the values of the kingdom must come first. Hindi tayo nagkataon lang na may negosyo o may trabaho o estudyante ka, tapos Kristiyano ka o nagkataon na Kristiyano ka. You are a Christian in a college. You're a Christian in your career. You're a Christian. You're a follower of Jesus in everywhere you are planted in. So generally, mag-invest tayo para sa pagkilos ng kaharian ng Diyos. And overall, specifically kanina yung pagbigay sa pangailangan, then generally para sa pangkalawakan ng pagkilos ng kaharian. But overall, ang implikasyon nito sa ating mga buhay, kung paano natin siya i-apply, gagawing katotohanan, is, ibig sabihin nito, we need to align our end goals towards the work of God. Let me ask you, if you have a family, anong goal ninyo as a family? If you are a career person, anong goal mo as a career person? If you have a business, anong goal mo to run your business in the near future or in the future? If you are a student, why are you taking that course, that path? Then nakikita mo ba that you're aligning yourself to God's plan? To God's redemptive work? To God's proclamation that Jesus is our King? Kasi unti-unti, kapag hindi natin napapansin, konting hiwalay lang ng direksyon. Alam natin yan, ng mga driver. Kapag binitawan mo lang konti ng manibela at gumiling lang yan ng konti, ilang seconds, babangga ka na sa gitna ng EDSA o sa poste. And then, Jesus adds sa verse 21, sabi niya, "For where your treasure is, there your heart will be also." Talaga bang mahal mo ang Diyos? Tignan natin ang laman ng puso mo. Tignan natin ang laman ng buhay mo. Saan ba? Ano ba ang mga bagay na talagang mahalaga dyan sa loob? Where your treasure is where your heart is too. So invest in the kingdom of God, mga kapatid. Kung talagang mahal mo ang Diyos, kung talagang gusto mong i-prioritize ang Diyos, then i-prioritize natin ang pagkilos ng paghahari ni Kristo. Whatever situation you are in, wherever sphere in life you are planted in. Pangalawa, ito medyo hirap ako dito as a person, have a single-minded focus. Magkaroon ng single mind, magkaroon ng talagang clear focus. Alam mo ako minsan, kapag nagtatrabaho ako, magta-type ako. Gaaral ako, magta-type. So isip ko, ay, parang low battery yung phone ko. Kukunin ko yung charger sa baba. Pagbaba ko, maalala ko, nauuhaw pala ako. So inom ako ng tubig. Akit ako. Ay, may charger nga pala. Bababa na naman ako. Pagbaba ako, hindi ko na naman nakuha yung charger. Iihi na naman ako. Yung parang, kahit ikaw, nagugulat ka na hindi mo ma-predict yung sarili mo because there's too much distraction. Sa maliliit pa lang yan na bagay. Sometimes tayo distracted sa maraming bagay. We want to do a lot of things. We want to achieve a lot of things. Kung kaya mo maging single-minded focus while being an achiever, okay lang naman yun. Wala namang problema. As long as you know kung ano yung end goal mo, ano yung dapat na highest priority natin. Ba't ko sinasabi yan? Saan mo napulot yan, Pastor Kit? Nasa verse 22, verse 23, tungkol sa mata.
Sinasabi dyan, the eye is the lamp of the body. If your eyes are good, akala ko ba pagiging 20/20 vision yan, pagiging clear. Tama naman, pagiging clear. Bakit ko nasabi na pagiging single-minded focus? Parang naisip ko kasi, nag-wonder ako dati, parang hindi siya nagko-connect itong tungkol sa mata, sa surrounding context, textual context niya. Pero nung inaaral ko na yung word, silip ko din yung Greek and yung original language at nag-consult din ako sa ibang mga commentaries. Yung word pala dito na pagiging eyes are good. Hindi siya magandang translation. NIV to eh. Eyes are good. Hindi siya magandang translation. Now, even sa ibang translation, eyes are sound. Somehow, umuokay na siya eh. Pero ang ibig sabihin nun, yung original word is haplus. No, haplus. Hindi siya haplos. Haplus. And it means actually single, undistracted, or unfolded. Yung walang mga tupi-tupi, no? Walang gusot, walang gulo. Kundi single, undistracted. So if your eyes are focused, clear, walang gulo, your body daw. If your eyes are set on the goal, then your whole life, your whole body, your whole soul is full of light. Meaning you are in the good side. You are blessed. You are doing the work of God. This is about our souls, ating pagkatao, ating buhay, na magkaroon ng iisang prioridad na pinakamataas. A single focus. And needless to say, it is God. Tama? It is God. Now may warning dyan. Sabi sa verse 22, if your eyes are good, sa verse 23, if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? It's a warning na kapag hindi daw tayo focused, kapag distracted ang soul natin, then our souls are actually full of confusion, full of darkness. Now, I know a person na sa kabataan niya, gusto niya mag-portray that he is confident, talented, and smart, Pero lumalabas din minsan sa kanya mismo na he is a confused young man. Na wala siyang grounding. No, he reads philosophers, tries to read philosophers, tries to read stoicism, tries to read a lot of things na uso ngayon ng mga self-help na mga books. Pero deep inside, he's a lost soul. And I hope and pray that this young man will find Jesus, will return to Jesus one day. But because of too many ambitions in life, there's a lot of distractions na hindi tayo makapag-focus na si God yung priority natin. There is a warning that our souls are full of darkness. Pero, again, focus tungkol sa priority. Pero, ang immediate concern dito is pera. Di ba? Sinasabi ni Jesus. So, anong kinalaman ng mata sa pera? Well, I had to dig deeper again na ang word pala na haplus is an adjective. At kapag kinonvert mo siya sa noun, hindi na siya haplus, kundi maging haplotes. Arte ng mga Greeks eh. Haplotes, na madalas ginagamit to mean graciousness. Ang galing talaga ng mga words actually ng Greek. Na, kaya ako sinasabi na walang version ng Biblia na makapagsabi ito lang ang pinakamaganda. Even yung King James is actually a translation of yung mga original words, marami siyang meanings na dala-dala na sa English words natin, sa Filipino words natin magkaiba. Dito, yung graciousness at yung
pagiging single-minded pinagsama sa word na haplotes. Pero sa atin, magkaibang concept yon. Pero kapag inaral natin, it actually means to have a single priority, and so, therefore, you're being gracious in giving for the ministry of the kingdom of God. Bakit ko nasabi yan? Baka nanguhula ka lang, Pastor Kit. Well, kapag inaral mo ang napakaraming New Testament passages na kung saan nandun yung word na haplotes, it actually is used to describe how to give, specifically money. And, i.e., to be generous. To give haplotes. To give generously. To give clearly nang walang pag-aalinlangan. To give focus na walang pagdududa. Magbibigay ka at sigurado ka na magbibigay, focused, clear. Nakita niyo yung connection? Sa atin, hiwalay na konsepto yan eh. Pero sa Griego, just galing ni God to utilize this language to communicate His Word. And if we neglect studying the Word of God, mapupersa lang natin magsalita ang salita ng Diyos sa nakasanayan na natin o sa gusto natin. So, it fits rightly yung maayos na mata, yung focus na mata na magbibigay generously ang ating mga sarili. It means to be undistracted by the temptations of money. Tama? Kasi yung temptasyon tungkol sa kung paano gastusin ng pera, mga 9.9 na yan, mga 8.8, mga 10.10, mga sale na tinakpan lang naman yung original price, pagtanggal mo, konti na naman, mga distraction na mga ina-offer, mga bagong gadgets. I'm not saying those are bad, pero kung misalign yung priorities natin, it would really may effect siya sa ating spiritual na buhay. So it means to be not distracted by the temptations of how to spend money unwisely. So to be focused sa ating goal, na priority si God, by being clear sa ating mga puso't isipan ng ating mga kayamanan, ay may purpose siya. Ang ating mga pag-aari, panahon, oras, lahat na meron tayo. Hindi lang naman tutungkol sa pera talaga eh. Sa totoo lang. Kundi tungkol sa ating lahat na meron tayo. Na may bigay ang purpose nito para sa pangmalawakang pagkilos ng Diyos. Sa ating mga pamilya, sa ating trabaho, kung saan man. So, invest in the kingdom of God. Have a single-minded focus. And lastly, to submit to the right master. Submit to the right master ko naman talaga si Lord eh. Well, sabi ko nga kanina, minsan akala lang natin. Pero pag nandyan na tayo, in-evaluate tayo, si Lord ay isa lang sa mga nakasabit sa ating Hall of Fame. Si Lord ay isa lang sa ating mga sinasabit na anting-anting sa buhay. Si Lord ay isa lang sa mga nilalagay natin sa shelves ng mahalagang kayamanan. Si Lord ay isa lang sa mga frames ng mga mahalagang tao sa buhay natin. Not the highest, really. So this is actually about the right master. Saan ko nakuha yan? Sa verse 24, sabi dito, no one can serve two masters. No. Hindi ibig sabihin na si Lord lang, wala ka na ibang gagawin. But master is the highest. May mga kasunod na priorities, pero dapat sa mga napag-usapan na natin, naka-align dapat ito sa ating master. No, sabi dito ni Lord, no one can serve two masters. Either he will hate the one or love the other. Hindi pwedeng pagsamahin. You can try, but you will fail. Now, this is actually about you or us na maging alipin tayo. Para kanino ba tayo magiging alipin? Sa pera o sa iba pang bagay na sa tingin natin mahalaga o sa Diyos? I-rephrase natin, kanino ka ba nagpapasakop? Who
you submit yourself to is the one you love and the one you devote yourself to. Paano mo nasabi nagpapasakop ka kapag yun ang lagi mong iniisip? Kapag ang yun ang laging nagsistress sa'yo. Pag yun ang laging anxious ka. Kasi ang kasunod na passage nito, sabi ni Jesus, do not be anxious. Kasunod yan, basahin natin sa verse 25 hanggang sa 34. Yun na yung tinutukoy ni Jesus. Pagkatapos niyang sabihin, you cannot serve both masters. Then sabi niya, do not. Therefore, na ibig sabihin connected, therefore do not be anxious about anything. So mga kapatid, kanino ka ba nagpapasakop? And then, don't make God just a passenger. Hindi pasahero ang Diyos. Hindi angkas rider lang or angkas customer lang. Si God na ipapasakayin mo lang. O kaya, isa lang sa mga pasahero mo sa buhay. This verse actually, itong do not, kumbaga yung sinasabi dito na no one can serve two masters, it actually summarizes yung dalawa pang naunang sayings, which is about making God really our utmost priority, our highest priority. Because He's your master. Diba? Pag nasa trabaho ka, meron kang gustong tulungan na co-worker, ay, libre pa ako ngayon. Gusto mo ba ng tulong? Sige, tulungan kita. Tapos biglang nakita mo may email ng boss mo. Sabihin, this is a sabi ni Kev, high urgency, high importance, high urgency. Meaning priority siya. So, syempre, tutulungan mo dapat yun. Pero isasantabi mo muna kasi there's a greater priority. Sometimes, kabaliktaran na nagagawa natin sa Diyos eh. And only because akala natin, obeying God is just a thing for the church. Hindi natin nakikita madalas yung connection ng pagsunod sa Diyos sa aktual nating mga gawain sa bahay, sa buhay. Di ba? Kapag may disconnect, madaling isantabi si God eh. Kasi nakakahon natin siya sa simbahan. But don't make God just a passenger. It means God must be the master of our lives and we work for Him. Nagtatrabaho tayo para sa Kanya. Hindi para swelduhan tayo, kundi dahil ibinigay na niyang lahat-lahat sa atin. Kabaliktaran nga eh. Diba? Hindi ka na nang ipaghagel ng benefits. Binigay na ni Lord lahat. And even as you seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things will be added unto you pa nga eh. May bonus pa. Hindi lang sa 13th month. So, there are also things na dapat nating suriin sa ating mga sarili. Master ko ba si God? Madali lang kasi sabihin yan. Master ko ba siya? Iba yung merong makapangyarihang Diyos na alam kong naghahari. Iba yung sumusuko ba ako dyan? Diba? Merong pagrebelde at merong pagsusuko na dapat mangyari. So, because of these things, to love God by making Him our highest priority, to invest in the kingdom of God, to have a single-minded focus, and to submit to God as our master. May mga katangian sa buhay natin na dapat tamaan, o dapat mahulma, o dapat maumpisahan kung wala pa ito, o dapat mas mag-grow, ipanalangin, magtulungan tayo. Una-una, which is very specific dito, generosity. Generosity. Hindi lang to tungkol sa may kakayanan ka magbigay, kundi sa willing ba ang puso mo palagi magbigay, especially sa mga pangangailangan o tungkol sa pagkilos ng kaharian ng Diyos. Ilan sa mga maalala ko lagi mga moments kapag magko-call ng fundraising para sa mga nasunugan or what,
There are those people who readily respond. And there are also people who will really surprise me na baon na to sa utang nagbigay pa. I mean, di ko pwedeng tanggihan. Dahil binibigay yung para sa Diyos. And it melts my heart for those people na struggling na magpapadala pa, magbibigay pa. And there are those people na talagang hindi mo din malalaman, nagbibigay pala sa iba. Kasi hindi naman yun ina-announce eh. Kaya minsan, na awkward kapag merong, may sakit si ganito, dapat nagbibigay tayo bilang simbahan. Na minsan hindi nila namamalayan na may nagbibigay naman talaga secretly. Ano? So kung hindi naman official na announcement, minsan awkward kasi the church, the brothers and sisters are giving generously. And it's happening even without announcements, even without saying. And I just had to do it minsan na mag-call ng fundraising dahil I'm the pastor and I have to gather, the fund. Pero it doesn't mean na walang nagbibigay talaga. Kaya ako pa kailangan magtawag. And it also mean na kaya ako nagtatawag dahil alam kong merong mga generous. So, generosity. How you open your heart towards the needs, towards the work of the kingdom. That's generosity. Pangalawa, single-minded focus. Now, ang challenge dito sa single-minded focus is baka isipin natin, pabayaan ko na yung pamilya ko, pabayaan ko na yung trabaho ko, pabayaan ko na yung anything else. Nung naalala ko na sa seminary kami, tinanong kami kung paano namin i-illustrate yung mga priorities namin sa buhay. So there's circle, si God, circle, smaller circle, family, smaller circle, others, smaller circle, church, smaller circle. Napahiwalay pa yung church sa God, hiwalay pa yung family sa church. Smaller circle yung sarili mo, smaller circle yung mga ibang tao na hindi mo kilala. No? Some of my classmates did that. Some, may numbering pa. I asked our professor, bakit ganon tayo mag-prioritize? It doesn't mean na siya yung highest priority natin, wala siyang kinalaman sa iba pa nating mga buhay. Parte ng buhay. What if there's this huge priority that engulfs, encompasses everything, which is God? And then, lahat ng mga small circles find their place and their purpose inside the grand plan of God. Tama? Ganito. Gusto mong magluto ng menudo. Ang bigger purpose mo is magkaroon ka ng ihahain na menudo. And mga smaller purposes doon ay maghiwa ng sibuyas. May sibuyas. Tama. Maghiwa ng patatas, maghiwa ng carrots, maglagay ng beans kung gusto mo ng garban sauce. Tapos tomato sauce. No, lahat yun. Lahat yun may kinalaman sa menudo. So we have to think that way na lahat ng area ng buhay natin ay may kinalaman sa grand plan ni God. So, kung meron ka mang parte ng buhay mo na medyo nagbibigay ng pait sa menudo o ng sobrang alat sa menudo, bawasan mo. Kaya dapat sundin mo yung ingredients. O baka nagdadagdag ka ng ingredients na wala naman sa menudo, naging mechado o afritada pala ang ginagawa mo. So malinaw dapat sa atin. Hindi ibig sabihin nito na pag single-minded ka, wala ka nang ginagawang iba. It only means na you have a clear goal of God's plan, and then lahat ng bahagi ng buhay mo, ililinya natin yan sa grand plan na yan. That's single-minded focus. Pangatlo na dapat na ma-develop at ma-practice natin is yung selflessness that leads to love for God and others. Kinalaman din naman siya sa generosity. Pero it's more than just yung giving, kundi yung pag-care mo na talaga sa mga tao. That madidiscuss pa natin yan sa next na mga buwan dahil yun ang love for others na ang next na theme. Pero yung mabago lang yung heart mo,
na yung desires mo is for people, for God, na ang nagsistress sa'yo ay hindi yung sarili mo ang nagsistress sa'yo, hindi kung paano mo matulungan yung ibang tao. It's not easy. It can give you sleepless nights and broken heart. Every day na parang minsan napaparalyze ka na dahil ibang tao ang iniisip mo. But that's how Jesus Christ is. No, that's how Jesus Christ lived this life. Number 4, submission. Pagsuko. It's easy to say, sinusuko ko yung buhay ko, pero how much of your life ay nakalinya, nakaayon, nakasuko sa Panginoong Diyos? So generosity, single-minded, focus, selflessness, and submission. Mga kapatid, ang goal natin bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi naman talaga para maging mayaman sa mundong ito eh. Hindi ko sinasabing hindi ka pwedeng mayaman, pero hindi yan yung end goal mo eh. Hindi yan yung gagawin mo lahat, mag-manipulate mo yung buhay mo at ibang tao para yumaman ka. That's wrong. And that's not our goal. Hindi rin para maging famous. Nasa panahon ngayon, napakadaling matempt na maging famous sa kung saan mang platform. Sa trabaho man, o sa school, o sa social media. Do not even be comfortable really in this life, sa totoo lang. Ang goal na lang natin is somehow mabawasan ang problema ng ating pamilya, maging maayos ang ating mga anak. It doesn't mean zero problem. We will always be, if we're really following Jesus Christ, we will always encounter problems. And we will always bear the problems of other people na concerned tayo. And pwede mong takasan, pwede mong iwasan, pero that's not how Jesus wants us to face our problems and the face of other problems of other people. The face of other people. Ayoko makita ang pagmumukha niya. The problems of other people. Sabi ni Jesus, love your neighbor as you love yourself. Sinabi niya yun in general. Tapos pagdating sa kanyang mga disipulo, love one another as I have loved you. Sabi ni Paul, bear one another. Bear with one another's struggle. Carry each other. No? So, it's not really to be comfortable because there is so much work to be done in the kingdom of God. No, ang pagsisimba natin, ang pag-a-attend natin sa mga gawain ng simbahan is not para ma-secure ang space natin, ang pwesto natin sa kaharian ng Diyos. Kasi nandito na tayo sa pag-aari ng Diyos. Our goal is to be faithful agents of the kingdom of God. Sa totoo lang, kung meron mang iba pang bagay na nandyan sa gitna ng ating mga puso, maliban sa Diyos, our whole life, yung buhay natin mismo, at kahit yung mga pang-araw-araw natin mga desisyon, yun ang magdidikta eh. Mag-iiba tayo. We can think na, uy, ano naman ako eh. Kristiyano naman ako eh. Maka-Diyos naman ako kasi nandyan naman si God sa puso ko eh. Pero nga, you can't serve both God and other things, not just money. Is He really in the center of our hearts? We love God. It's easy to say that. But how much do you really love God? Is God really our highest priority? Let's ask ourselves, bukas, tungkol saan ang pagkakabalahan natin? If it's work, fine. It's being responsible for your family. If it's studies, good. That's right. Okay lang yan. Pero if it's any other things na makakalamang sa kapwa or something that doesn't benefit any other people or something na maglalayo sa'yo sa Panginoon, then you have to ask yourself. And then we ask ourselves, are we really generous? Or humahanap tayo ng lusot, no? To justify that it's still being Christian by not being a giver.
Para lang yan sa mga may gifts like nung si Ninong Vic noon. Are we focused talaga sa Panginoon? Focused o sinisingit na lang natin siya? Na parang isang app sa cellphone natin na pwedeng install, uninstall, paggamit, or storage sa phone mo na i-save mo na lang sa cloud, babalikan mo na lang kapag kailangan mo. But are we focused? And are we selfless just like Jesus Christ? Do we really plan our lives to become more beneficial o in service sa ibang tao? Kapag kukuha ka ng bagong kotse, kukuha ng bagong bahay, bibili ka ng something, nasa isip mo ba how you can use it for the ministry or for God's glory? Those are the things na dapat tinatanong natin if we are to respond in love sa ating Panginoon. And are we really submitting ourselves to Him as our Master? Nakikinig ba tayo sa Kanya? Isa sa mga pwede nating gawin o isa sa mga manifestations na talaga nakikinig tayo sa Kanya is that kapag mayroong problema sa bahay, may problema sa buhay, may problema sa mga relationships, sa mga kaibigan o sa katrabaho, whose voice are we really seeking agad-agad? Kaninong boses, kaninong kalooban, kaninong dikta ang gusto nating mapakinggan? Kaninong impulse ang dapat manguna? Yung kalooban ba ng Diyos o kung anong nasa kaloob-looban mo? Who really is your master? Who really is your master? Let us pray. Father, we thank you for your word. Thank you for challenging us. Thank you, Jesus, for rebuking us, for encouraging us, and for teaching us how to be really faithful in loving our God, our Father in heaven, to invest our lives for your kingdom. This we pray in the name of Jesus. Ngayon po, magpapatuloy tayo sa ating pananambahan sa pamamagitan ng pag-alaala ng kamatayan, ng sakripisyo ni Kristo sa pamamagitan nitong ating gawain, the Lord's Supper, which is not literally